I had been praying. Mga tanim nila doon na mamatay na. Pero sa akin, maraming bunga. You know what? God really will do something if you ask Him. With your work, by His power, there will be something we can harvest. Naagi mali na ito kung natin pagsalig sa Ginoo. Ang ikaw pa, pang-apat na pamaraan kung paano tayo makapagsimula na magbago, dapat magkaroon tayo ng bagong pananaw. Ano ba ang tulong ng bagong pananaw? What? We should refocus our thoughts. Yung isip natin. Why? Kasi sabi ng Proverbs 4:23, mag-ingat tayo sa ating mga iniisip dahil ang ating buhay ay hinuhubog sa ating pag-iisip. Malinaw ba? Magbantay ta sa atong gihuna-huna. Kaya nga itong kinabuhi, mugna ka na, maghimong matukod na sa pinagis ng huna-huna. Sa isip natin, ibig sabihin, minsan kasi yung mga tao, para bang nalalagnat ako. Sabado pa, parang may lagnat man ako. Kaya nga, pagkagabi, nagkalagnat talaga. Meaning, ang ibig sabihin, kahapon pa lang, Sabado, isaksak na sa utak natin na bukas magsimba talaga ako, uulan man at iinit. Pag gising mo lang sa umaga, diretso ka na sa banyo, kakain ka na, magbihis ka na, magsimba ka talaga kasi wala nang ibang nasa isip mo. Pero kung ang sarap man maligo sa kawa bukas, magsimula ka nang manawag sa kasama mo. Ikaw ang magdala ng sinugbang isla, ikaw sa baboy and everything. Tama talaga kung tapos ang plano. Pero ang simba, wala na kasi hindi iniisip. Kaya mag-ingat tayo na ang ating mga iniisip ay ang ating buhay ay hinuhubog sa ating iniisip. Noon, kasol pa ako noon sa bangko. Alam mo niyo magkanong sahod na tanggap ko? 10 pesos lang araw-araw. Kung isipin natin, matagal naman yun, Pastor. Kahit matagal man at ngayon, basta 10 pesos pa rin. Diba? 10 pesos. Pero imagine, kada sahod, meron akong bagong t-shirt. Nang naging regional manager na ako, tag 60 to 70,000 ang sahod ko, hindi na ako makabili ng t-shirt bawat sahod. Noon sa dahil iniisip ko na, basta pag sahod ko, t-shirt agad. Kaswal pa lang ako. Mula sa buhay ko, doon pa ako nakabili ng relo. Nag-aaral ako walang relo-relo noon, walang sapatos-sapatos na panit, walang tiktak. Marcelo, yung rubber shoes na black. Kasama mo sa Ateneo, tiktak lahat yan, mga sapatos na balat. Mahiya ka talaga. Pero nang mag-graduate ako, sabi ko, gusto ako magkaroon ng bisikleta. Hindi naman bumagsak yung bisikleta sa harapan ko. Hindi naman. Wala naman. Pero nagkaroon talaga ng bisikleta. Malayo yung simbahan namin. Naglalakad na kami yung eldest ko ng bahay. Ginasungay na kung pinapatong rito. Mga 2 kilometers. Nilalakad namin. Pagsasakay ka mula sa simbahan papunta sa amin, saan ang punta nyo? Saan? No, wala. Tibungko kami. Saan kayo dadaan? Madalaan ka man sa pero ayaw nila magpasakay ng malapit. Sana, masama ang sinabi ko. Hindi ko na lang sabihin. Imagine, kung gusto ko magkaroon ako ng GP, yung sasakyan na jeep, ito na short. Dumating yung GP, hindi naman bumagsak mula sa langit. Nandun na ako ng GP. Gusto ko magkaroon ng kotse. Sana ko. Kia, walang stop. Yung iba, wala rin. Wala. Honda na lang. Honda. Dumating yung Honda. Hindi naman bumagsak mo sa langit. Nagkaroon ako ng Honda. Pag naman akong sasakyan, gusto ako magkaroon ng truck. Inagpagawa ko, dumating yung truck. Meaning, everything we think, when you do it, you can have it. Do you believe in that? Amen. Yes. Huwag nyo isipin ka, basta mabuhay lang, okay lang. Naku, pangit ng isip na yan, basta mabuhay lang. Hindi ka na mag-isip na mag-ipon. Alam ko, na marami dito na halos hindi na nahihirapan. Pero alam kong marami dito mayaman. May milyonaryo dito sa atin lahat. Meron. 2 o 3 o 4, 5. Meron talaga milyonaryo. Pilipin nani meron talaga. Why? Nag-iisip. Gumagawa, kumikilos sa tulong ng Diyos.
Pero kung pakawala ka lang, basta mabuhay lang, okay lang, patay ka siya. Hindi naman kinakailangan yung pira after this life. Hindi naman. Hindi man natin madadala sa langit o sa impyerno man hindi. Pero, mas lamang ka. Pag wala ka ng trabaho, bigla ka lang ma-disable, may milyon ka, mas lamang ka kasi wala. Kaya dapat, huwag pa lamoy-lamoy lang yung isip natin. Kinakailangan mag-isip din tayo. Kaya sabi ng iba na, what we think determines, na may sinabi, kung ano na yung inisip natin, determines on what we feel. And what we feel determines our action. Ano bang ibig sabihin yan? What we think, parang may lagnat man ako, umiinit na nga. Umiinit na nga. Kaya, mag-absent na lang ako bukas, yun na. Kadali lang yan. Yun lang naman nangyari. Kaya kung gusto nating baguhin ang ating mga kilos at galaw, una nating baguhin yung ating pag-iisip. Pag-iisip talaga ang simula ng lahat. Kaya mayroon niya kung nabasa na we cannot do greater things more than what we think. Dili ko na tayo makapagawa ng mga malalaking mga bagay mas sobra sa ating iniisip. Do you believe in that? Do you think you can have car when you are not thinking about it? No. Do you think you can have a bicycle if you are not thinking about it? No. Meaning, we cannot do greater things more than what we think. Kung ano yung inisip natin, hanggang diyan lang tayo. Kung isip mo, makakain lang ako 3 beses isang araw, okay na yun. Hanggang diyan ka lang talaga. Kaya sabi sa Desiderata, strive for more high ideals everywhere. Strive, everywhere is full of heroism. Sabi niya, sa lahat ng mga bagay, may pagtatagumpay. Sa lahat ng mga bagay. Pero kinakailangan isipin. Strive for more ideas. And everywhere, life is full of heroism. Meaning, dapat dito talaga mag-isip, kikilos, para mangyari. Mangyari kaya, ano bang gawin natin gabay para ma-refocus yung ating isipan? Yun, magandang tanong. Ano ba ang dapat gamitin natin para ma-refocus yung mind natin? The Word of God. Ang salita ng Panginoon. Sabi ng mga pangako, believe in me, sabi ng Panginoon Diyos, ask and it shall be given to you. Pray without ceasing. Ask, lahat, everything. Pag wala kaniyan, yung mga salitang dito, blanco yung isip natin. At doon papasok ang maraming basura. Kung wala ka, love your neighbor as yourself. Jesus will come again. Be prepared. Love your neighbor as yourself. Thou shalt not commit adultery. Pag wala sa isip mo yan, magkukumit. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. English ba yan, kabit? Manasa din ba yan? Pwede ka, you can love your neighbor. But huwag mong ikabit. Simple ang explanation na. Huwag mo sabihin, baka wala na sa Biblia na pastor. Thou shalt not covet thy neighbor's wife or thy neighbor's good. Ayaw daw kaibugi ka itong asawa sa imong silingan o mga butang sa imong silingan. Pwede ka maibog, mukayod ka para maibog, makakuha po ka prehato. Dili kay maibog ka, gustuhin mo yun, nakawin mo, ano ba, gawa ka ng kalungkuhan. Hindi gano'n. Easy. Meaning, nasa isip. Nasa isip. Kaya, hindi masaya. Basta may problema, dito talaga patikilos. Pang-apat, trust in the Lord. Dapat mananalig talaga tayo sa Diyos para maging successful ang ating buhay. May mga tao na kung nakaranas ng problema, ang kanilang sagot, magsumikap lang. Sumikap ka lang. May sininoon na, magsumikap ka lang. Noon, may TV noon, gano'n. Pero hindi sapat yan. Pagsumikap lang. Success o Christian success is not trying harder o magsumikap lang. We need to trust the Lord and magsumikap. Kailangan. Kaya sinabi sa Sikaraya chapter 4 verse 6, Sikaraya, you will not succeed
by your own effort alone, but by the power of God, says the Lord. Not by my might, not by my power, but by the Spirit of God. Kailangan musalig ito sa Ginoo, aron maangkon nato ang atong mga ginimuha. Sabi ng Biblia, 2 Corinthians 5:17, when we become Christian, we become a brand new person. Kung maging Kristiyano na tayo, bago na tayo, brand new na tayo, ibig sabihin, yung dati natin pagkatao, wala na. Bago na tayo dahil binago na tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya, gusto ba niyo magkaroon ng panibagong panimula? Gusto ba niyo magbabago? Amen. Kung nasa anong kalagayan man kayo ngayon, stop making excuses. Huwag mong sabihin, siya kasi no. Hindi. Tanggapin natin na may bahagi tayo sa problema. Pangalawa, make an inventory of yourself. Ano bang mayroon kayo? Si Moses doon, ano bang mayroon siya? Basto na kahoy lang, pero nakapagligtas sa kanyang lahat. Diba? Pangatlo, kikilos tayo na may pananalig sa Diyos. At pang-apat, baguhin natin yung ating pag-iisip. Kasi yung pag-iisip natin, doon magsimula ang mangyayari sa buhay natin. At pang-lima, we need to trust the Lord. Bago ko tatapusin ang mensahe ito, allow me to tell you a short story para pangsara sa ating mensahe ngayong umaga. Na mayroong isang mayaman, 4 na M. Alam mo guys yung 4 na M, mayaman? Mayaman, matanda, madaling mamatay. Yan. Mayroong mayaman na gano'n may 4 na M. And isang araw, parang nalalaman niya mamamatay na talaga siya. Malapit na talaga siyang mamamatay. Kaya sabi niya, ipatawag itong mga taong ito na napakalapit sa buhay ko. Kaya unang naipatawag yung doktor. Kasi yun talaga ang palagi nag-aalaga sa kanya. Pangalawa, yung ministro, yung pastor. Palaging nagbibisita sa kanya, kaya tawagin mo si pastor. Ay pangatlo, yung businessman na kasusi niya sa negosyo. Na siya talagang tumutulong, na umunlad siya. Kaya nang bago pa man siya mamatay, nalalaman niya kung sino talaga yung nakakatulong siya. Kaya tinawagan, mapalapit sa kanya. Pero meron siyang gagawin. Pagdating na yun, nang may handa siya 3 envelope. Bawat envelope ay may laman na $100,000. Bawat envelope, yung isa, ibinigay niya sa doktor, yung isa, ibinigay niya sa ministro o pastor, yung isa, ibinigay niya sa kanyang kaibigan na businessman. Sabi niya, ibibigay ko to sa inyo, pero pag namatay na ako, ipasok ninyo ito sa kabaong ko. Why? Sabi ng MMM, na magamit ko pa ito sa kabilang daigdig. Baka magamit. Meron akong pira doon. Okay, usapang lalaki. Okay. Umuwi sila. Ilang linggo, namatay nga yung MMM. Namatay na yung matanda. Kaya, bumisita na yung 3 kaibigan. Dala yung mga envelope. Dahil usapan na ipasok sa kabaong, ipinasok yung 3 envelope. Kanya-kanya silang pasok. At pagkatapos doon, inilibing. At ilang buwan after, nagkaroon silang reunion. Reunion 3 mga tao na binigyan ng envelope. At habang nag-usap sila, hindi mapalagay yung doktor. Baka nakonsensya siya, sabi niya, alam mo, patawarin ninyo ako, kaibigan. Alam niyo, binawasan ko talaga yung $100,000. Binawasan ko, hindi ko talaga makayang ihulog lahat yung $100,000 sa kabaong. Kaya binawasan ko ng $20,000. Sabi ng dalawa, anong ginamit mo? Anong ginamit mo sa $20,000? Sabi niya, alam mo, doktor ako. Pero wala talaga ako sa klinika ko. Wala ako yung gagamitin dito sa CT scanner. Scanner ba tawag? Lagyan din ang pangalan scanner. Wala ako ng scanner. Napakaraming mahirap na may sakit na nanghingi ng tulong sa akin. Pero hindi ko ma-diagnose ng tama dahil nasa ilalim mo, hindi ko alam kung ano kaya. Kaya nailangan ako ng scanner. Para naman sa mga mahirap. Ito bang resibo eh. Kinuha ko talaga yung $20,000. Bili ako ng scanner at meron sa opisina, sa klinika ko, nagagamit talaga sa mga mahirap para ma-diagnose kung anong talaga ang sakit. Yun. Patawarin niyo ako. Sabi. Inakonsensya naman yung ministro, yung pastor. Ako rin, patawarin naman niyo ako. Bakit? Hindi lang $20,000 ang kinuha ko. $50,000 talaga.
Pero hindi ko naman ginamit sa sarili ko. Ano ginamit ko? Naawa ako sa mga street children. Kaya nagpagawa ako ng orphanage. Tingnan mo yung building sa tapat ng napakalaki na. Hindi ko kayang ipatayo yung sariling tira. Tira ng simbahan. Wala pang bayad lang sa upa ng simbahan yung tira namin. Pero kinuha ko talaga yung 50,000. Napatayo. Yung gamit talaga para sa mga orphanage na mga walang tatay, walang nanay. Nasa lansangan. Yung mayaman, lalo siya na konsensya. Binawasan yung isa ng 20. Ang isa nagbawas ng 50. Sabi ng isa, sorry din sa akin. Alam mo, kinuha ko talaga yung buong 100,000. Mayaman na siya. Kinuha yung 100,000. Pero pinalitan ko ng aking personal check. $100,000 din. Ano sa tingin ninyo? Ngayon, marunong ba kayo sa commerce? Kinuha ko yung $100,000. Pinalitan ko ng personal check ko. Sinalatan ko $100,000. Bilyon ang pira ko sa bangko. Okay lang. Ang tanong ngayon, sino ngayon ang nakakuha ng marami? Yung 20 mil? Yung 50? O yung 100? Yung 100, pinalitan niya ng personal check. You see? Meaning, kahit lagyan mo ng $1 million check yun, sinong magpakas yun? Wala. Nasa kabaong. At ilang buwan, malata na, masisira na yun. Ang ibig sabihin, when you receive a check, 1 million or whatsoever, there is no value in that unless you cash it in the bank. Papel lang yan. Pero pag may cash mo na, pira yan. Ipasok mo sa kabaong, sinong magdala yan sa bangko para may cash? Wala. Meaning, napakalaking nakuha yung businessman. Now, ganun sa buhay natin, God has been so good to us. Do you believe in that? Amen. Yes, God has been so good to us. Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng tahanan, binigyan tayo ng trabaho, binigyan tayo ng magandang malakas na katawan. God give us everything and He promises He will forgive us if we come to Him asking for forgiveness. He has been so good. God has been so merciful to us. But ano ba ang ganti natin kapalit niyan? Sabi na, worship me with all your heart, with your soul, your mind, with your strength. But many times in our life, we ignore that. We ignore God. And maraming mga bangko ngayon na bakante. Minsan, tumatayo ng iba kasi wala nang maupuan. Meaning, we ignore God's command many times. Sabi ng Panginoon, give me 10%. Hindi lang ho pira ang kinakailangan ng Diyos. God wants our time, only 10% of our time. But if we cannot come to church, if we cannot attend prayer meeting, if we cannot attend Bible study, we ignore God's command. And God has given us everything. He give us life, He give us strength to work, He give us money and everything, and yet we ignore Him. You see? But it's not too late, hindi pa huli ang lahat. Sabi ng Biblia, we can start anew. Do not blame anyone. Nagtrabaho ako sa linggo dahil nangangailangan talaga ako ng pera. Yes, we need money. All of us need money. But when it comes to Sunday time, we need to be here in the church because we want to worship God, because we love Him, because He loves us. That's what He wants from us. Only part of our time. Hindi naman lahat ng araw nandito tayo. Hindi naman. Hindi naman. But what will be our response to God's love? Diba? Yung isa binigyan na. Binawasan pa ng 20. Yung isa binawasan pa ng 50. Okay naman yung gawain for the glory. For God's purpose. Maybe the Lord says, mabuti ang ginawa mo. Pero sa atin, parang hindi mabuti. Yung isa, kinuha talaga lahat. Maro talaga yung isa. Pinuha na, pinalitan ng personal check. Anong magagawa yung personal? Papel lang yun. Sino magbakas na yun? Ilang buwan lang masisira na yung check sa ilalim ng lupa. Walang nababawas sa pira sa mayaman. Wala. Napakamarunong talaga yan. We can be wise to everyone, but we cannot be wiser than God. Ano bang kanta dyan? Be wise. God is too wise and you need to be, do not be wise with God. We cannot be wiser more than Him. Kanimo Diyos, itak na sa kapuntagon. Thank you Lord for your word. Thank you for reminding us.
Lord, we might be suffering from all the problems in life. Napabaon man kami sa ng problema. But we can start. We can start para magpanibagong buhay. We should not blame anyone else. We should inventory our kung ano ba yung nasa atin, magagamit natin sa pagbabago. Just trust the Lord. Trust the Lord. And do something to raise our life. Thank you, Jesus. In your holy name, amen.